Ito ang kwento ni Carlos Pinto. Siya ay isang tao na tila may lahat ng bagay. Ang kanyang buhay ay parang nakatakda na para sa kanya. Nagtapos si Carlos bilang cinematographer at nagtrabaho ng ilang taon sa Estados Unidos sa mga kilalang pelikula. Sa panahong iyon, nakilala rin niya ang kanyang asawang si Linda at napasya silang bumalik sa kanyang bansang sinilangan, ang Portugal. Lumipat sila sa mansyong minana ni Carlos sa kanyang mga magulang. Dito rin isinilang ang dalawa nilang magagandang anak, sina Yuri at Helga. Kahit mukhang perpekto ang lahat, unti-unting hindi naging masaya ang asawa niya sa buhay nila sa Portugal. Dahil dito, nagpasya siyang bumalik sa Estados Unidos. May problema sa paghinga si Yuri, kaya piniling manatili siya sa Portugal kasama si Carlos, habang si Helga ay bumalik sa USA kasama ang ina niya. Sa paglipas ng mga taon, lalong naging marupok ang kalusugan ni Yuri at siya ay pumanaw sa murang edad. Malaki ang epekto nito sa mental at pisikal na kalusugan ni Carlos. Sa paglipas ng mga taon, lalo lang itong lumala at nabuhay lamang siya hanggang sa edad na 57 kung kailan tuluyang niyang nilisan ang mundong ito. Pagpasok namin sa kakaibang bahay na ito, naramdaman naming parang may nakatira pa rin doon kahit na inabandona na ang lugar ng mahigit 15 taon. Pakiramdam namin ay kakaiba na para bang may biglang papasok sa loob anumang sandali. Hayaan ninyong ipasyal namin kayo sa mga naiwan dito at ikwento ang kanilang buhay. Maligayang pagbabalik sa Bros of DK. Ako si Leslie at si Danny ang nasa likod ng kamera gaya ng dati. Nasa Portugal kami ngayon. Sa likuran, maririnig ninyo ang ingay at abala. Nandito kami sa isang magandang at masiglang bayan sa Portugal. Naunawaan namin kung bakit piniling manirahan dito ni Carlos. Talagang na-inspire siya ng bayan, ng mga kulay, ng mga tao at lahat ng bagay dito. Kaya nagpasya siyang bumalik at tumira sa Portugal. Papasok kami sa bahay dahil maingay sa labas. Sandali, may papakita pa ako bago tayo pumasok, Danny. Tingnan mo ito, ang dalawang upuan sa likod bahay kung saan laging magkasamang umupo sina Yuri at Carlos. Ngayon, napalibutan na sila ng mga halaman matapos ang higit 1 dekada. Ang likod bahay ay gubat na talaga, literal. Wow! At dito makikita natin ng kaunti ang labas ng kanilang mansyon. Magandang kulay rosas sa labas. Wow! Sige, bubuksan ko ang gubat para sa iyo. Salamat. Para makapasok ka sa loob ng bahay. Sige, ayan na. Tingnan mo muna sa kaliwa bago tayo pumasok, Danny. Iyan ay bisikleta para sa isang batang babae. At malamang galing pa yan nung nakatira pa rito si Helga kasama ang kanyang nanay. Maliit na bisikleta at pati pambatang plansahan ay nandito rin. Astigan! At tinitingnan din natin yon, di ba? Yung Coca-Cola na karatula sa labas ng pinto. Oo, hindi pa talaga naging cafe yon kahit kailan. Sa tingin ko, hindi posible yon. Pero, pasok tayo at ipapakita ko sa iyo ang bahay na ito. Mas tahimik sa loob kasi sa labas. Grabe, ang ingay talaga sa kalsada. Oh. Ang unang kwarto na pinasok natin.
Ang kusina ay lugar kung saan inihahanda ang pagkain at napupuno ang tiyan. At syempre, isang napakahalagang lugar sa bahay sa Portugal. Alam ko yan dahil sa pagdalaw ko sa'yo at madalas kong pagpunta sa Portugal. Maganda talaga ang kusina, mataas ang kisame at magaganda ang kasangkapan. Gusto ko ang artwork natin sa itaas. Isang babae na handang magluto ng pagkain. Lahat ng mga kaldero at kawali. Nandito pa rin ang lahat ng bagay. Kahit yung mixer, nasa kaliwa pa rin. Oh, tingnan mo itong tile dito sa mesa. Grabe, ay kong sirain ito. Galing pa ito noong 1989. Iyan ay isang bagay na karaniwan sa Portugal. Anong unang anibersaryo ang tinutukoy mo? Dakdagan. Gamot, wala akong ideya. Malamang kumpanya ito ng paglalayag o katulad nyon. Alam mo ba kung para saan yun? Para yan sa paglalagay ng kaldero at kawali mo. Oo. Tama ka dyan. Itong parol o chandelier o anuman ang tawag mo rito, parang hindi bagay ang ilaw sa ibabaw ng mesa. Oh, sobra talaga. Makikita mo yan sa buong bahay. Si Carlos ay taong malikot ang isipan. Sobrang magulo siya. Ang buong bahay na to ay isang malaking kalat, pero maganda pa rin naman. May display cabinet dito sa gilid. Napakadandang antique na display cabinet katabi ng ilaw na yan. Talagang grabe. Nandito pa lahat, pati yung panghiwa ng karne. Talagang nagkakabagsak-bagsak na ito. Oh, grabe. Nagsimula na ang pagkabulok. May natitira pang bote ng champagne dito. Ilang bote pa ng ala. Pero kapag nahawakan ko, parang mababasag ito. Magkakalas-kalas lang yan, gaya ng nangyari dito. Meron din tayong tradisyonal na kalan dito sa gilid. Napakagandang kalan na gawa sa cast iron dito sa ilalim. Tingnan mo yan. Oh. Mayroon siyang sagisag. Portugal. Wow! Ang ganda niyan. Ang ganda talaga. Sa ibabaw nito, may Olivia na kalan. Sa tingin ko, typical din itong Portuguese. Olivia, isang tatak na Portuguese. Gumagawa sila ng mga makinang panahi. Hindi ko alam kung aktibo pa sila ngayon. Hindi rin ako sigurado, pero parang nakita ko na ito dati. Pero mga makinang panahi, sa tingin ko. Kilala talaga sila sa mga makinang panahi. Oo, nakita natin sa maalog na bahay at ang makinang panahi ni Olivia. Ilalagay ko ang link sa taas. Oh. Narito ang maliit na lababo para maghugas ng pinggan at gamit. Walang dishwasher, kaya manumano ang paghuhugas. At ito rin ay isang bagay na talagang typical sa mga Portuges, di ba? Yung lababo sa ibaba, dati sigurong may pampanoon. Hindi, para talaga dito sa drainage. Diyan mo nilalagay ang tubig mo pagkatapos magluto at mga ganoong bagay. Wow! Gusto ko itong parang orasan dito sa pader. Ginamit din ito para mag-display ng art pieces sa paglipas ng panahon. Sa tingin ko, tinanggal ni Carlos ang orasan at pinalitan. May maganda tayong French na hardin dito at may babaeng nakaupo doon. Gusto ko ang mukhang naka-display sa background ng larawan. Pero makikita mo na sinisimula ng sakupin ng mga anay ang gandang ito at unti-unti na itong nasisira. 10 taon pa lang naabandona ang bahay na ito. Nakakalungkot na ganito na agad ang pagkabulok. May isa pang bahagi sa gilid na ito at yun ang malaking storage area kung saan itinago ni na Carlos at ng kanyang pamilya ang lahat mula sa kanyang mga likhang sining hanggang sa mga kasangkapang hindi na nila kailangan. Silipin lang natin sandali dito. Oo, malaki ito pero hindi ko na ito susuriin pa. Magpahinga lang sandali. Oo, ang daming mga bagay. Sobrang nakakabaliw talaga. Pagkatapos, pwede rin tayong pumunta sa hallway. Naniniwala ako na ang bahay na ito ay mula pa huling bahagi ng ika-19 na siglo. Bago pa tumira si Carlos, may ibang nanirahan at malamang sila ang nagtayo nito. Maaring ginamit nila ang mas mababang bahagi. Hindi ginamit ni Carlos ito, ginawa lang niyang imbakan ng lihang sining at kasangkapan. Antonio Pino. Pinheiro. Tama ang pagbigkas ko. Nag-aaral ako ng Portuges. Palagi. Kita mo, gaya rin ang nakikita mo rito, isa na naman itong imbakan. Kahoy at mga kasangkapan.
At iyan ang magdadala sa atin sa isang maliit na pasilyo. Hindi ako sigurado. Isang pasilyo. Oh, may maliit na pinto dito. Diyos ko, kita mo ang ilaw sa labas. Pero parang isang lagusan ito, papunta pabalik sa harap ng bahay. Sa tingin ko dati nila, ito ginawa bilang skate run o iba pa. Oo, ramdam ko ang hangin mula sa labas. Oh, grabe. Normal lang ito sa mga villa at mansyon dito sa bayan. Madalas may mga ganitong lagusan. Portugal ang bansang may pinakamaraming tagong lagusan at abandonadong bahay. Huwag mo akong tanungin kung bakit. Hindi ko rin alam. Ilalagay ko ulit ito sa harap. Siguro nagiging paranoid lang kayo. Hindi. Hindi. Sa tingin ko hindi. Hindi? Nung araw, hindi ko alam. May maliit na ekstrang kwarto sa likod. Oo, nakikita ko. Tingnan mo, ito ang lumang tradisyonal na palikuran noon. Isang gutas sa lupa. Wala akong nakikitang tubo o plumbing. Kaya ayon, hindi. Dati butas lang ito na madalas nasa labas ng bahay, hindi sa loob. Kaya ito ay luho na talaga. Oo. Makikita mo rin na ang kuryente dito ay idinagdag lang pagkatapos. Makikita mo kung saan nakakabit ang kawad na ito. At nakikita ko rin ang mga tradisyonal na bote ng alak ng Portuges. At itong isa ay puno pa. Talagang magaganda ang mga pang-ano yun. 5 litro ng tubig yan. Oo, 5 litro. Oh. Ang ganda. At talagang malalasing ka dito. Sige, oras na para umakyat at ipakita sa'yo kung saan dati nakatira si Carlos. Iba ang hagdang ito, pero napakaganda rin. Sobrang enjoy ako. Tingnan mo sa itaas. Parang tanaw mo hanggang sa skylight sa tuktok ng bahay. Sabi ko na sa'yo dati, malaki talaga ang bahay na ito. Dito dati nakatira si Carlos at ang pamilya niya. Napakaganda talaga. May mga bagay sa pasilyo na napansin ko, lalo na ang isang magandang florera. Ginagamit nila yon, oo. Mahabangan ng alak ang mga yon. Biro lang, ilagay mo ang mga plano sa loob. At ito, sa tingin ko. Tinitingnan ko ito kanina, pero naniniwala akong ito ay isang uri ng baterya. Tingnan mo kung may saksakan sa gilid. Hindi ako sigurado kung ano ito. Pero, oo. Napakalumang aparato. Panghuli ng daga. Benny. Iyan ang bahay. Iyan ang harapan ng bahay. Ipininta ni Jao Lima noong 1992. Kamangha-manghang lugar. Wow, maganda. Pagkatapos, may isang bagay tayong talagang kakaiba. Tingnan mo ito. Ito ay isang baboy. Makikita mo ang mukha ng baboy dito sa harap. Kita mo? Ito ang tainga at niebe. Hindi, tingin ko post ang mga iyon. At hindi rin ako 100% sigurado. Pero parang tunog ito. Balat yun, sigurado ako. Balat ng hayop na pininturahan, tinisenyo. Hindi ko alam kung para saan ito ginamit, pero sigurado akong pangdala ito ng gamit mula sa bukid. Oo. Grabe! Pagkatapos, papasok tayo sa unang palapag. At makikita mo agad na kakaiba talaga ang lahat dito. Muli, may parehong ilaw. Hindi tugma ang mga kasangkapan. May likang sining sa bawat sulok ng bahay. Napaka-interesante at nakaka-intrigang lugar talaga itong libutin. Una, may maganda tayong likang sining dito sa gilid. Wow! At pagkatapos, isang kabinet na punong-puno ng mga gamit. Mag-ingat ka! Ano? Ano ulit ang tawag sa hayop na to o sa insekto na to? Tipaklong ba to? Wala akong ideya. Ako. Sa tingin ko ito ay... Magaling. Kuliglig ba ang iniisip mo? Oh, kuliglig, tipaklong. Hindi. Sa tingin ko mas malaki ito. Hindi ako sigurado. Baka ako lang. Hindi ko alam. Wala akong ideya. Muli, napakagandang paglalarawan ng bayang ito. Ipininta rin ito ni Joan Lima. Joao Ian ang pangalang bumabalik. Joao Chuang. Kamangha-manghang abstract painting. Gusto ko rin itong orasan dito sa gilid. Siguradong hindi ito antigong piraso. Alam mo kung bakit ko alam yon? Bakit? Kasi may tag ito na nagsasabing 20 euros. Ang upuan dito. Tuwing pumapasok si Carlos sa bahay, isinasabik niya ang kanyang jacket dito. Pagkatapos ng trabaho at paggawa ng pelikula, umuwi si Carlos at isinasabit ang jacket niya. Marami siyang librong mapagpipilian. Wow!
Isa pang painting o larawan sa itaas doon. Akala ko noong una na ito ay isang kamera, pero ilaw pala talaga ito. Sabi ko, hindi, may mga kamera sa loob ng bahay. Medyo luma na ito. Sobrang luma na. Pero ngayon, oras na para pasukin ang pinakamahalagang kwarto ng bahay. At itong sala, siguradong mababaliw ka pagpasok mo sa kwartong ito. Grabe talaga, sobrang gulo dito. Makikita mo ang kasaysayan, moderno, lahat pinagsama-sama. At ayun! Siguro unang-una, tumingin muna tayo pataas. Dahil dito, kitang-kita ang impluensya ng Portuges sa bahay. Magandang crown molding sa kisame. Isang uri ng tradisyonal na parol, masasabi ko. Hindi naman talaga. Medyo antigong tingnan. Pero kapag tiningnan mo ang mismong kwarto, makikita mo talaga na si Carlos ay isang taong iba-ibang estilo. Sobrang magarbo. Mahilig siya sa mga gamit niya, kaya may mga speaker at TV na nakalagay sa iba't ibang lugar. Nakakalat din ang mga CD. Oo, ewan ko. Talagang magulo ang isip ng taong ito. Oh. Sobrang malikhin. Sobrang malihin talaga. Ang ganda ng painting. Mahilig siya mangolekta ng mga yon. Sa totoo lang, naniniwala kami na hindi siya mismo ang pintor. Dahil wala ni isang painting sa loob ng bahay na may pirma ni Carlos. At dito makikita mo ang isa sa mga agenda niya. 2007 ang nakasulat dito. At 2 taon matapos yon, noong 2009 iniwan na ang bahay. May naiwan pang ang garapo ng pulot. 500 miligramo, may kutsara pang ang nakapatong dito. Grabe! Diyos ko, parang ang gulo-gulo nito pag tinitingnan ko. Sobrang gulo, oo nga. Grabe! Yung leather na sofa, hindi talaga bagay sa kwarto at parang out of place. Pero dito siya laging umuupo gabi-gabi. Nag-enjoy siya dito, pinapanood ang mga telebisyon niya. Hindi namin alam bakit, pero marami talagang nakatayo dito sa gilid ng kwarto. Oo, marami pa talaga. Magugulat ka kung gaano karaming telebisyon ang makikita natin sa buong lugar na ito. Talagang kakaiba. Balikan natin ang father na ito dahil may magagandang art din dito. Siguro isa sa pinakamaganda yung nasa kanto sa itaas, ang anak niyang lalaki. Ito ang kanyang likhang sining. Ang kanyang anak na lalaki, Yuri. Sa kasamaang palad, namatay ang kanyang anak na lalaki sa murang edad dahil sa sakit sa paghinga. Ang eksaktong edad kung hanggang kailan nabuhay si Yuri, hindi natin tiyak na alam. May anak din siyang babae na tumira kasama ang ina niya sa Estados Unidos, gaya ng nabanggit sa kwento. Kaya pati ang mga likang sining, ito ay napaka-abstrakto. At ito, oo, hindi ko alam kung paano tatawagin ang ganitong uri ng likang sining. Abstrakto pa rin ito. Oh. Ang weird kasi magkaiba sila ng ginagawa kahit parehong may ginagawa. Oh. Marami ring kulay. At pati itong tapiserya dito. Parang hindi bagay kasi pareho lang ang itsura ng pader. Itong isa dito sa ibaba, nakita mo na ba ito? Oh. Ganito ang itsura nito, parang pader. Nakakabaliw ang halong mga bagay dito. May isang bagay, tatanggalin ko lang ito saglit sa pader, ibabalik ko rin mamaya. Pero tingnan mo ito, gustong gusto ko talaga itong display dito. Maligayang bagong taon, sabi dito. Pagbati mula kina Yuri at Helga, ang dalawa niyang anak. Dito makikita mo si Yuri na sumasakay sa eroplano, malamang papunta sa kanyang ina sa Estados Unidos. Makikita mo rito ang maraming larawan ni na Yuri at Helga kasama ang kanilang ina, kahit di ko alam ang pangalan niya. May isa rin silang card na ginawa para sa kanilang ama. Nuka, Carlos. Maligaya ang kaarawan. Ang ganda naman yan. Oh. Ilalagay ko muna ito dito. Huwag kang mag-alala, ibabalik ko rin ito mamaya. Malaking display ng CD, DVD at VHS tapes dito, pati gift set. Kung ano ang laman ng mga VHS tapes, malamang walang nakakaalam. Pero wala talaga akong alam. At meron pa tayong isa pang larawan ni Yuri dito. Sa tingin ko, iba pa. Wow. Mukha siyang sobrang may sakit sa larawang ito. Oh. Nalulungkot ako sa larawang ito.
May nakita rin ako sa gilid ng akin mata. Oo, Sao Paulo. Ano yon? Sao Paulo, oh. Sa Brazil ba yon? Brazil yun, ah. Grabe! May plaka siya mula Brazil. Baka tumira pa nga siya roon ng ilang panahon o nagtrabaho siya sa pelikula o kung ano pa man doon. Mawamang. Wow. Pwede na tayong bumaba. Mga radyo, lahat ng mahal niya ay nandito. At dito naman, meron tayong Remington Portable na makinilya. Kaya kapag umuupo siya sa sopa, nilalapit niya ito at magta-type hanggang gabi. Siguro gumagawa ng script ng pelikula o iba pang gamit sa makinilya. Umiikot lagi ang imahinasyon ko kapag naglalakad sa mga abandonadong lugar, iniisip ang mga ginawa ng mga tao noon. Gusto ko sanang sabihin, gusto ko talaga kung paano niya ginawa ang bookshelf. Counting tabla lang ito. Ipinatong lang. Sa ibabaw nito, napakaalanganin nito. Pero tinitingnan ko yung kurtina dito at Tingnan mo ito. bumubukas ito papunta sa katabing kwarto. At sa isang punto, malamang sobrang may sakit na si Carlos kaya hindi na siya makakyat sa itaas. Kaya kinailangan niyang ilipat ang kama niya dito sa ibaba. Kaya dito na lang siya tumira sa kwartong ito at sa katabing kwarto. Oo, dito na lang siya natutulog. At hindi na niya kailangang umakyat pa sa isa pang hagdanan papunta sa itaas na palapag tuwing gabi. Ayos pa rin ang kama. Gusto ulit ang ilaw dito sa itaas. May sinabi kang pusa raw yon. Hindi. Panguli? Oo, para manghuli ng isda. Isda. Panghuli ng isda. Sige. Ang ganda. Tulad ng dati, may telebisyon na naman sa kwartong ito. At doon sa itaas, makikita natin ang larawan ng isang magandang bayan sa Portugal. Wow. Tingnan mo itong painting na ito. Wow! Grabe! Ang detalye dito, makikita mo ang pusa dito. Isang babae, mukha siyang parang alien. Isang totoong alien sa gilid. Nakakamangha ito. Ang laki nito. Oh! May mga kamay sa gilid, sa likod. Wow, siguro galing sa mga bata. Siguro. Ang galing nun, hindi pinirmahan. Di ba? Wala talaga. Naganap ako ng pirma, pero wala akong nakita. Sa gilid, may malaking tumpok ng damit at iba pang bagay. Grabe, isa pang magandang painting dun sa itaas. Tingnan mo, Danny. Nandito rin sa gilid ang microwave ni Carlos. Nandito yung microwave niya sa gilid. Oo, para hindi na siya kailangan pumunta sa kusina tuwing kailangan niya. May tornilyo na nahulog mula doon. Ilang ang DVD at VHS player. Nakakabaliw. Sobrang nakakabaliw talaga. Salamat. Sige, ayan na. Tapos, nandito ulit tayo sa mga telebisyon at sa stand dito. Makikita mo rin ang plaka player. May nakita akong isang bagay. Oh. May instrumentong pangmusika din. Hindi ko alam kung paano ito tugtugin, pero sa tingin ko, ganito yata ito. Hilahin mo lang. May guantes ka naman. Parang ganyan. Wow. May pangalan to, pero di ko alam. Sa tingin ko, gawang kamay din ito, gaya ng nakikita mo. Isa itong magandang aparato. Ibabalik ko muna ito bago ko pa masira. Maayos ko itong ilalagay pabalik dito. At pati ang salamin ni Carlos ay nandito pa rin. Wow! Maraming kagamitang pangmusika. Kita mo, parang mga kubo ito na gaya ng nasa Africa o katulad na lugar. Baka ito ay isang instrumento mula sa kontinente ng Africa. Isang banjo. Sa tingin ko, hindi nga ito eksaktong banjo. Sa tingin ko, oh. Oo, sa tingin mo ba? Oh, sa tingin ko banjo yan. Magandang piraso. Hindi ko alam, pero mukhang gawang kamay talaga. Hindi ko alam. Oo, sigurado. Sa palagay ko, gawa ito ng parehong tao o grupo ng mga tao gaya ng isa pang instrumentong nakita natin doon. Magkahawig sila. Tapos may case ng violin pero walang laman. Pero nandito pa rin ang stick. Oh.
Hindi ko alam ang tawag dito, pero ang ganda niyang tingnan. Pasensya na sa mga tumutugtog ng violin. Sige. Tuloy pa tayo. Meron tayong marble fireplace sa gitna ng kwarto. Maraming mga litrato dito. Wow! Tingnan mo itong litrato, Dani. Makikita mo si Yuri dito sa mesa, malamang kasama ang nanay niya. Mukhang ito ang bahay sa likod. Tama ba ako? Hindi, pasensya na. Hindi yun ang bahay sa likod. At ito marahil ang kanyang ina. At hindi larawan ng batang tinutukoy. Si Helga yun sa tingin ko. Oo, babae siya. Sigurado ako. Tama ka. Paminsan-minsan dumadalaw ang anak niyang babae, pero nakatira ito sa kabilang panig ng mundo. Kaya napakahirap para sa kanya nang mawala ang anak niyang lalaki at muling maiwang mag-isa pagkatapos ng lahat ng panahong yun. Magandang kala na cast iron ulip. Tingnan mo ito, Itay. Malakas talaga siyang manigarilyo, gaya na nakita mo. Ang daming sigarilyong naiwan sa lutuan. Ibig sabihin, matagal na itong di nagagamit. Pero parang di mo rin naman kailangan ng lutuan sa Portugal, di ba? Oo. Laging maganda ang panahon dito. At meron pa tayong isa pang lugar na upuan dito. Dito, makikikita mo pa rin ang maraming baday na naiwan mula nung nakatira pa rito si Carlos. Isang lata ng sardinas ang huli niyang kinain. Ilang baso at iba pa. Hindi ito sardinas. Hindi, tunay to. Pasensya na. Kahapon bumili ako ng sardinas, tama? Ibang mga lata. May bubog dito sa lupa. Ginamit niyang upuan at naiwan din dito ang basong may bulaklak. Oh. Huwag kalimutan. Alok na Porto. Alak na Porto. May natitira pa dyan. Wow! At sa tingin ko, itong tray na ito ang huling kinain ni Carlos. Kalahating ininom na bote ng tubig at isang mangkok. At ako, aminado rin ako dito, nilalagyan mo ng plastic ito para hindi madumihan ang plato. Nung nag-aaral ako, ginagawa ko rin to. Ayaw mo ng maduming plato, di ba? Oo. Ako ang naguhugas ng plato. Oo. Oo, pati anet at lahat ng naiwan dito. Tapos, may isa pang maliit na pahingahan dito. May mga painting at iba pa sa taas niyan. Di ako sigurado para saan ang kwartong ito, pero sa tingin ko, pahingahan ito. Pagpasok ko dito, una mong makikita ang malaking tumpok ng mga telebisyon. Siyempre, si Ginoong Carlos ay isang cinematographer at mahilig siya sa mga pelikula, palabas at lahat ng yon. Hindi ko alam bakit niya kailangan ng maraming telebisyon, pero kolektor siya. Makikita ito sa mga libro, likang sining, TV, lahat ng kinolekta niya. Palagay ko, may kasalanan ang mga Portuguese kasi hindi sila nagtapon ng kahit ano. Palagi akong nabibighani dito. Ito ay pulot. Malamang, ito ay gawa sa bahay na pulot. Oh, At hindi ito kailanman nasisira. hindi talaga pero di mo susubukan. Hindi ko ito susubukan pero gusto ko itong amuyin. Sika. Imposibleng buksan ito. 10 taon na itong nakabara. Pero siguradong pwede mo pa rin itong kainin. Malamang. Pero hindi natin gagawin yon. Oh, hindi. Totoo nga, sabi mo tumatagal talaga yun. Tumatagal yun makailanman. Ang kulot yutan ay tumatagal makailanman. Oo, lalo na kung gawa sa bahay. Oo, tama. Walang asukal at iba pa. Oh. Diaryo ito mula 2009 at mukhang tungkol sa inaugurasyon ni Obama. Obama, hindi. Ito yun. Maasa sila na si Obama ay... mananalo sa hindi ay mananalo na babaguhin ang Estados Unidos at nagawa niya. Kaya. Parang isa lang itong titulo. Kaya ito ay mga panahon na iniwan na ang lugar. Noong ika-21 ng Enero 2009, makikita natin dito.
Wow. Napakatandang diaryo nito. Nandito pa rin ang jacket ni Carlos. Makikita mo ang mga leather jacket at estilo niya sa pananamit. Malamang isa siyang napakamalikhaing tao. Laging may sigarilyo sa bibig o parang ganon. Sinematograpo. Sinematograpo, tama. Laging may salamin at mga ganong bagay. Kaya ako nang maisip kung anong hitsura ni Carlos nung siya ay buhay pa. Sa tingin ko, isang napaka-interesanteng tao rin siya. Oo. Tingnan mo kung paano nahulog ang painting. Akin. Oo. Sobrang nakakabaliw talaga. Basta na lang bumagsak doon sa ibabaw, grabe, ang ganda na naman ng painting. At meron tayong built-in na kabinet na punong-puno ng mga libro. At merong espesipikong klase ng mga libro ang nandito, di ba? O nagkakamali ba ako tungkol doon? Hindi. Mga problema, ang tempo. Palagay ko, mas luma at pangkoleksyon ang mga librong ito. Oo, parang ganon. Pero sila, Mga kwento at mga libro. Kwento. Nakikita ko noon ang presidente ng Portugal at iba pa. karamihan ay mga librong Portuges pala. Oo. Oh. At yun ay isang pinto, sa totoo lang. Naging bookshelf ito. Oo, nakikita ko. Nakikita ko yung mga bisagra dito. Mahilig talaga akong tumingin sa maliliit na detalye. Ang ganda niyan. May mga pwesto lang dito na pwede upuan. Tapos may lugar para sa lahat ng jacket at coat niya. Huwag din nating kalimutan ang obra maestra dito kung saan tumutugtog si Carlos tuwing gabi. Ang gandang piano nito. Suriin natin ang tatak. Gibach. Berzina. Ito ba ay isang? Sa tingin ko, Austrian o German itong piano. Wala akong ideya. Tumutugtog pa rin. Wow! Ang ganda. May mga halaman sa ibabaw niyan. At totoo ang mga yon, sa tingin ko. Hindi. Hindi, plastic lang yan. Hindi yan tatagal ng ganong katagal. Exacto. Tingnan mo itong vacuum cleaner na nakatayo dito sa sulok. Kailangan kong mag-ingat. Talagang naipit ito dito, pero ito ay isang nilfisk na uri dapitumpu. Pasensya na, mahirap talagang itutok ito sa camera, pero isang napaka-retro na vacuum cleaner. Wow. At pagkatapos, may isang painting na nakadikit dito. Grabe. Maganda yan. Isang babae ang namimitas ng ubas sa harden. Ang daming detalye sa bahay na ito. Isa na lang ang huling bagay dito sa kwartong ito. Tingnan ang mga guhit na ito. Itong mga tradisyonal na bahay na Portuges. May simbahan pa nga. Una, hindi ito tradisyonal na Portuges. Hindi paumanhin. Nakalagay dito, Paris. Oh. Hindi sila mukhang Portuguese. Dapat alam ko na. Dapat alam ko na. Ako. Alam ko yon dahil sa simbahan. Hindi namin yan ginagawa doon. Oo, totoo yan, totoo yan. Ayoko. Isa pang storage area sa bandang ito. Makikita mo ulit ang isa pang telebisyon, syempre. Pero wala namang masyadong makikita dito. At dito, sa dulo ng hallway, halos hindi mo na makita. Pero dati, ito ang kanyang banyo. Gusto ko na sinabi mong halos hindi makita. Nandito pa ang cubicle. May paliguan na palanggana sa ibaba. Laging may malungkot na bahagi dito. Nandun pa rin ang mga damit niya. Ang huling mga damit na isinabit noon ni Ginang Carlos, Ginoong Carlos. Grabe. Walang tubig. Ang daming pang-ahit dito. Talagang interesante pare. Kasama pati mga gamit sa pananahi at lahat dito sa kwarto. Grabe. Gusto ko na binago niya ang buong banyo niya sa Gusto ko na binago niya ang buong banyo niya sa ibang bagay. kung ano man ang kailangan niya. Oo, ito lang ang tahiyang lugar. Dito ko isasabit ang mga damit ko. Gustong gusto ko ito. Ang galing ng taong yon. Isa siyang alamat. Sige. Ngayon, dadalhin ko kayo sa ikalawang kalapag para ipakita ang mga kwarto at pribadong bahagi ng bahay. Aakyat na tayo sa hagdan. Tingnan mo, may display pa sa hallway o hagdan papunta sa itaas. Porcelain ito, napansin ko. Anong klaseng materyales ito? Plaster. Plastero. Tama. Yun ang hindi ko alam. Maganda ito. Parang bagay ito sa kisame o sa pader. Oo, parang ganun nga. May ilang likang sining din dito.
Maganda rin ang painting na ito. Nakasaad ba dito na 1,952? 1,952 ang nakikita ko dyan. Oo. Wow! Nakikita ko ang 52. Maganda. At dito, makikita rin natin ang skyline sa itaas natin. Pinapapasok ang liwanag sa loob ng bahay. Talagang kamanga-manga. Pwede ka bang pumunta sa harap ko? Sige. Nakikita ko ang anak niya dito. Oo, sa tingin ko malapit na. Oh, may maliit na kawit dyan. Bata pa si Yuri nang siya ay pumanaw, kaya siguro nandito pa rin ito sa bahay. Hindi ko alam bakit iniwan ni Carlos ito, pero baka paalala ng anak niya. Tingnan mo, may lagayan ng mga libro dito. Maraming librong naiwan at nakadisplay dito. Gusto ko itong bakal na kotse na meron tayo dito. Meron din tayong isa pa dito sa ibaba. Ipakita mo. Patingin naman ng mas maayos. Citroen ito, tinatawag namin kambing. Citroen kambing, mahal ko. Mahal ko to. At larawan ng asawa niya siguro. Maganda siya. Wow. Pwede rin nung mas matanda na ang anak niyang babae. Posible rin yan. Helga! Wow! Itong kwarto muna. Oo, hindi siya bumubukas ng maayos. Ayan, sige, pasok ka. Salamat. Mukhang kwarto ito ng isang adulto, masasabi ko. Kaya maaring ito ang master bedroom ng bahay na may magandang tanawi sa labas. Tingnan mo ang tanawi ng mga bundok sa may likuran. Karaniwang kama lang ito, walang espesyal. May upuan dito sa bahaging ito. Pagkatapos, may telebisyon. Mulay, ito'y naroon. Maraming telebisyon sa bahay na ito. Yan ba ay antigong kasangkapan mula Portugal? Oo. O, hindi ko masasabi na antigo. Oh, vintage. Hindi rin naman ganun. Basta. Luma lang talaga yan. Pangit luma na kasangkapan. Tinitingnan ko yan at madalas ko na itong nakikita dati sa Portugal, pero pangit talaga. Oo. Oo. Galing yan sa simula ng dekada 2000 sa tingin ko. Mga taon ng 2000 pa yan, kaya mga 2 dekada na rin yan. Oo, sinusubukan ng Portugal mag-modernize pero hindi maganda ngayon. Oo, di nila nagawa ng maayos yon. Pasensya na. Pasensya na. Walang problema. Sige, may ilan pa tayong kasangkapan na nakapatong sa isa't isa. Itong bahay na ito? At saka yung sapatos ni Carlos ay naiwan din dito sa harap. Para maayos mong mailagay ang damit mo bago matulog sa gabi. Maganda ito. At muli, itong maliit na lampara na nakasabit dito sa pasilyo, grabe naman. Baliktad ito. Oo, pangit talaga. Sobrang pangit. Isang ibon. Wow. Isang maliit na piraso ito. Kapag umihip ang hangin, madadala ito ng hangin at gagalaw ito. At ito ay kwarto ng isang batang lalaki sa tingin ko dahil makikita natin na maraming sticker ng sports na naiwan dito. Siyempre, Tomb Raider mula noon. Maraming magasin na binabasa ng bata, si Yuri, masasabi nating ito ang kwarto ni Yuri, mga puzzle at kung ano-ano pa. Wow. Gustong gusto ko ang baul dito sa kwarto. Danny, anong laman nito? 3. 2, 1, mga kumot. Damit, halos tama ka, halos tama. Mukhang damit na niniting sa kamay, pero hindi, galing ang mga ito sa Paris. Talagang maganda. Nahulog sa lupa ang piraso sa dibdib, pati lahat ng piraso ay ganoon din. Ang ganda nitong tingnan. Sige, tumaya ulit tayo. At pati na rin ang mga bintana at ang mismong bintana ay pininturahan din ng dilaw na kulay. Pareho lang ito sa maliit na gate na nakita natin kanina. Wow! At pagkatapos, may maliit na kama dito sa sulok ng kwarto. Ayos pa rin ang kama. Nandun pa rin ang mga unan sa dulo. Anong sinasabi nito? Ligtas na mga panganib. Ligtas na mga panganib. Ligtas na mga panganib? Sige! Wala akong alam. Ako rin. At saka itong parang cabinet niya ng mga damit dito rin. Kabinet ng mga damit, mukhang... Mukhang sobrang magulo sa camera. Oo, tama. Mukhang magulo lahat sa bahay na to. Pintuan ito. Subukan nating buksan.
Bakit may mga butas ka? Hindi ko alam. Sa tingin mo ba parang silid pag-aaral ito? Sa tingin ko, alam ko kung ano ito. Hindi ako sigurado, pero sa palagay ko, ganito ito dati. Hindi isang silid parusa, kundi merong. Kapag pasaway ang bata, dito sila ilalagay sandali. Dahil kakaiba ang mga butas, nakikita mo ba? Oo, at tingnan mo ito. Kaya malamang binutasan nila ito at pagkatapos ay nagkaroon ng mga bitak sa pinto kaya nilagay nila ang mga tabla na ito para maprotektahan ang pinto sa kung anong paraan. Hindi ako sigurado, nagsasalita lang ako ng kung ano-ano. Oo, ako. Ako rin, hindi ko alam. Pero maaring tama ang sinasabi mo, pwedeng tama talaga. Sa pasilyo, makikita rin ang magandang world map na nakasabit. Kung aalisin natin ang salamin na ito, makikita nating malaki ang impluensya ng Estados Unidos sa kanila dahil hindi naman tayo gumagawa ng ganitong mga mapa. Karaniwan, Europa ang nasa gitna ng world map pero dito, Estados Unidos ang nasa gitna. Tanging Estados Unidos lang ang gumagawa nito. Kailangan kong sabihin, kakaiba talaga ito dahil ang mapa ay nasa Portuges. Hindi naman kami ang gumagawa ng mga mapang ito. Isa rin itong lumang mapa ng mundo kung saan makikita ang puting Rusya at Ukraine bilang bahagi ng Rusya at ang Sudan ay iisang bansa pa noon. Magkakasama pa noon ang mga bansang Baltiko at ang Czechoslovakia. Nakakatuwang tingnan ang lumang mapang ito. Wow. Kaunting lakad pa. Gustong gusto ko ang parting ito sa itaas. Oo, dito sa tanawing ibabaw ng pasilyo. Dati may mga nakasabit na halaman dyan. Kahanga-hanga. Oh. Tradisyonal na banyong Portuges. Hindi nga, hindi. At naisip ko, subukan natin ang kuryente. Gumagana pa rin. Diyos ko. Unang beses ba tayong nakakakita ng gumaganang kuryente sa Portugal? Hindi. Nakakita na ako ng mga bahay na may kuryente. Oo, yung isa na nakita natin ng magkasama. Ilalagay ko ang link dito sa taas. Yung maliit na bahay na nakita namin ni Danny ng magkasama at yon ay bahay na may kuryente. Pero nakakagulat yon. Karaniwan, hindi mo yon makikita. Oo, kasi sa Portugal, kapag hindi ka nagbayad kahit piso, agad nilang puputulin ang kuryente mo sa susunod na buwan. Kaya hindi ko alam. Tingnan mo itong napakalaking suklay. Ito ay napakakakaiba. May palikuran sa likod at tradisyonal na lababo dito. Oh. Gusto ko ito. Uy, may napakaliit na kabinet dito. Tignan mo yon. Mga rolyo ng toilet paper at lahat ng panlinis para sa banyo. Gusto ko to, hindi halata. Oo. At saka, dapat gumana rin ito. Oo, gumagana. Oh. Isang walk-in closet kung saan nakaimbak ang lahat ng damit. Napakaliit at nasikip nito. Pero tingnan mo, may walk-in na cabinet sila. Closet. Closet, walking na closet. Nandito pa lahat ng mga damit. Nakikita ko pa nga ang ilang pambabaeng damit na naiwan dito. Wow! May tag pa? Tama, may tag pa talaga. Hindi. Para yon sa mga gamo-gamo. Oo. Tingnan mo kung paano ito yumuyuko. Ito yung napakatandang kabinet. Wow. Oo, puro pambabaeng gamit ang mga ito. At pagkatapos, sa dulo ng bahay dito, may isa pang huling kwarto. At ito siguro ang kwarto noon ni Helga noong panahon na yon. Nang batang babaeng dating nakatira rito pero kalauna ibumalik sa Estados Unidos. Wow, nandito pa rin ang lahat. Muli, may pangit na kasangkapan sa tabi ng kama. Tingnan mo yan. Kasama pati record niya sa badminton. Mga librong pambata, mga lapis niya, at lahat ng mga libro niya dito sa sulok ay naiwan lahat. Wow, tingnan mo itong maleta, Danny. Hindi ba't kamangha-mangha yun? Lahat ng mga sticker na nasa ibabaw niyan. Wow, may nakita akong mga bagay. May nakita akong mga bagay dito, oo. Ang galing naman yan. Sige. Ginawa ito ni G.
Husband. Houseband. Iyan ay salitang Dutch para sa kwelyo. Husband. Wala akong ideya. Pwede ring apelyido ito ng tao. Napakagandang lugar. Kita mo na agad na nasisira na ito. Nakakalungkot talaga. Sobrang sira na. Wow. At makikita mo rin na si Ginong Carlos ay pumasok na rin sa kwartong ito. Yun, yung bagay na yun. Oo, yan ang panukat. Oh, para ilagay sa pader at makita ang taas. Kita mo ba ang mga marka? Walang kahit ano dito. Wala, buti na lang. Nilibot namin ang buong bahay at ipinakita sa inyo ang lahat ng detalye, pati ang bahay ni Ginoong Carlos, isang tunay na artista. Pasensya na at naging maikli ang buhay mo, Carlos. Pero base sa bahay mo at mga nagawa mo, masasabi kong naging ganap ang buhay mo. Maraming salamat sa buhay mo, sa pagpapalaki ng mga anak mo at sa lahat ng ginawa mo. Sa lahat ng yan, gusto ko talagang magpasalamat sa panonood ninyo ng video ngayong linggo. Kung nagustuhan ninyo, paki-like ang video, mag-subscribe sa baba kung bago ka sa channel, at mag-iwan ng magandang komento. May link sa Patreon sa description. Kung gusto nyo pa ng ganitong episodes, sana suportahan nyo dahil mahal maglakbay sa mundo. At sa lahat ng yan, salamat ulit, Danny. At walang anuman. Makikikita namin kayo sa susunod na linggo sa isa pang kamangha-manghang episode. Mahal ko kayo. Paalam!